hindi, tulad ng pagkasabi ko, hindi talaga masasalba yung katawan mo, especially motor lang, tapos truck yung nabangga mo, tapos ganun kabilis, okay, nasa 100 lampas kilometers per hour, ay talagang hindi ka masasalba. Kahit nga sasakyan hindi masasalba, mawawasak talaga. Katawan pa kaya ng tao, di ba? Unless siguro kung halimbawa mutant katulad ni na Deadpool or sina Wolverine, di ba? Yung kahit na bali-bali na yung buto mo, or tulad ni Nova, yung kahit na bali na yung buto ay nagre-regenerate lang ulit, walang problema. Pero kung halimbawa tao po tayo, tapos mabangga tayo ng truck na nasa 100 kilometers per hour yung takbo, ay talagang hindi po masasalba yung ating katawan, okay? Buyag-buyag lang, sabi ng anak iba, okay? Kaya, so paano nga ba tayo makaiwas sa mga ganon? Nakakalungkot po, nakakalungkot na isipin na ganon nga, okay? Si Moto Tanya po, hindi po yun first time rider, kasi as the matter of fact, matagal na po siyang nag-i-stunt, di ba? Matagal na po siyang gumagawa ng stunt sa Instagram, okay, mga ilang years na. So ibig sabihin na experience na rider po yun siya. By the way, ang dala pong motor ni Moto Tanya ay yung BMW, BMW S, parang S something na 1000cc po. Yung sikat na BMW, okay, na madalas yung gumagamit po ay mga European, kasi malaki po, mataas po ang superbike na yun, okay, yung BMW, nakalimutan ko po yung model. Ipapakita lang natin sa picture yung model, okay? Yun po ang kadalasan ginagamit ng mga motovlogger na mga European, mga Amerikano, kasi malaki ngayon, mataas yung pang European built talaga, ibig sabihin pang malaking tao. So kadalasan ng mga babae yung gumagamit na nagmo-motovlog ay ganun po talaga ang kanilang motor, kasi nga ay mataas at malaki siya, okay? Okay, kaya may dito first time yun, may naasayan nata sila, mga bagong pulis ata yun, mga bagong pulis, naasayan sila sa pagka-traffic. Hindi ko alam kung bakit doon nilagay yung truck. Parang trial siguro sa kanila, or testing or whatever, o baka test nila yun. So yun nga, tulad ng pagkasabi ko, nakakalungkot nga, okay? Isipin mo na lang natin ay tayo ay ordinaryong tao lang, di ba? Na hindi tayo nag-i-stunt, hindi tayo tapos ganun yung may experience nating aksidente, talagang hindi tayo. Pero tulad ng pagsasabi ko, okay, dati yung aksidente po ay hindi, wala pong kinikilala na skill yan, okay? Kahit na gano'n ka pa kagaling, okay, kahit gano'n ka kagaling, kung halimbawa matatimingan ka ng aksidente, ay talagang wala kang magagawa. Kahit si Cycle Cruise, okay, isa po sa pinafollow ko na YouTuber din, na napakagaling niya sa pagmumotor, kasi matagal na rin siya nagmumotor, parang tumanda na siya sa pagmumotor. Hindi pa naman masyadong matanda, siguro mga kaedad lang natin, okay, mga lampas 40 ganyan, lampas 40 lang. Pero matagal na siyang nagumpisa sa pagmumotovlog, okay, lampas 300,000 na po yung kanyang followers ngayon, okay, lampas 300,000 na. So yun nga, napaka-safety niya mag-drive, okay, napaka-safety pa niya. Meron pa siyang 600RR CBR, meron din siya 1000RR CBR na Fireblade, okay, Fireblade, pati yung 600cc nga yung dalaw niya. Pero napaka-ingat niya po nag-drive, okay. Kahit isang beses hindi ko po siya nakitang nagwiwili, kahit na alam niya, sabi niya marunong po siyang mag-wheelie, okay. Marunong siyang mag-wheelie, pero hindi niya ginagawa, kasi nga sabi niya ay masisira ang motor ko sa pag-i-entertain sa inyo. Bakit ko naman gagawin, di ba? Tama naman siya. Kasi yun talaga, ayaw talaga niya ng nag-exhibition na gano'n sa daan. Sabi niya, kung halimbawa sa racetrack, walang problema mag-exhibition ka. So napaka-ingat niya po sa pagdadrive, okay? Kaya nga idol natin yun, si Cycle Cruise, okay? Ipopost natin yung kanyang channel, okay? Cycle Cruise, okay? I-visit nyo rin po. So kung halimbawa nasa safety kayo, hindi kayo, ano yung tawag doon, hindi kayo kamote, ay magugustuhan nyo yung mga content niya. Nasa safety side talaga siya, which is tama naman, okay? Sabi niya, kung halimbawa may 1000RR kayo, may 660RR, gusto nyo mag-banking, di gawin nyo sa truck, di ba? Gawin nyo sa race track. Sabi niya, doon walang truck, walang kotse na mababangga sa inyo, kayo lang motor yung sa loob. Sabi niya, safe yun, so pwede ka mag-banking or whatever, mag-exhibition doon, mag-wheelie. Sabi niya, doon ka sa truck, mag-ganon. Pero kung halimbawa sabi niya, sa daan ka, huwag ka magpatakbo ng nagbabanking o nagwiwili, di ba?
which is tama naman. So yun na nga, kahit na ganoon po ang kanyang pagkaingat, okay, ilang beses na rin siya natumba, ilang beses din siya na aksidente, di ba? So yun nga ang sinasabi ko, kung halimbawa matatimingan po tayo ng aksidente, okay, kahit na gano'n tayo ka safety, kahit na gano'n pa tayo gagaling, ay talagang kung mamalasin ka, ay mamalasin ka talaga. So yun nga, tulad pagkasabi ko, ito yun si Mototanya po ay hindi po yun first time rider, okay? Hindi siya first time rider, at the same time ay hindi po siya baguhan sa pagra-ride. Nag-i-exhibition na po yun, okay, si Mototanya. So yun nga, pero minalas pa rin. Minalas siya sa kanyang ride, pero siguro swerte rin niya kasi hindi siya sa Russia na timingan. Sa ibang lugar siya na kumbaga kinuha. Okay? So nakakatakot din nga, okay? Kasi isa po sa ano yun, yung nakakaengganyo kasi sa superbike, okay? Siyempre dati po ay superbike din yung dinadrive natin. yung mga bagong vlogs ko po, okay, ay yung mga old na vlogs ko po, yung kauna-unahang vlog natin, okay, sa mga hindi po nakakalam, ay big bike po yung dala natin dati, okay, isang mabigat na big bike, although 200cc lang yun, pero mabigat siya kasi yung kanyang, ano yung tawag doon, yung kanyang chassis ay 100% bakal. imbes na alloy or aluminum ay bakal po yung Explorer, yung Explorer 200 ng Motorstar, okay, ay bakal po yun, napakabigat, so napaka-stable. Isa po sa nakakainggan nyo kasi sa superbike po is mabibigat sila, okay, mabibigat. Kung nakadrive na po kayo ng superbike, talagang mainggan nyo kayo magpabilis, okay. Nung unang ride ko po ng Explorer 200 ay talagang yung bilis ko ay siguro mga 100, okay, pag halimbawa umagang-umaga, talagang hindi yun bumababa ng 100 yung takbo ko, especially kung yung wala pang traffic, okay, ganun po talaga kabilis yung takbo ko, 100. Kasi maiinggan nyo ka talaga, tulad ng pagkasabi ko, yung napaka-stable po ng superbike, ng mga big bike, napaka-stable nila kahit nabilisan mo, okay, kahit napabilisan mo talaga, yung parang alam mo na hindi ka hindi ka liliparin ng hangin, hindi ka dudulas or whatever, kasi napaka-stable po niya yung mga big bike, napaka-stable po nila, especially kung halimbawa lakasan mo, bilisan mo, ay talagang nararamdaman mo na, kaya nainggan nyo ka magpabilis, okay, nainggan nyo ka magpabilis. Pero pagkasabi ko, based on experience po yan, okay, kasi big bike din po ang dala natin dati, okay? Tunad ng pagkasabi ko ay panoorin nyo yung ating mga unang video, ay talagang big bike po ang ating dala. Kinamimiss ko na rin kasi natambay na rin yun sa bahay, matagal ko na rin hindi nagagamit, okay. So yun nga, tulad ng pagkasabi ko, na mainggan nyo ka talaga magpabilis kung superbike or big bike yung dala mo, kasi nga ay napaka-stable ng motor, okay, napakaganda. Naisipin nyo pa ba kung halimbawa yung magagandang brand, okay, yung magagandang brand ng motor, halimbawa BMW, okay, halimbawa BMW nga yung dala mo, yung tulad ng gamit nila na 1000cc, ay talagang siguro, okay, siguro lang ay talagang gusto mo paliparin na lang. Always kaya nga yung mga motovlogger, di ba, yung mga motovlogger na nakita natin, yung mga 650, 1000, RR, CBR 1000, mga Z1000, diba? Yung mga Kawasaki Z1000, Z650, yung mga malalaki, yung patakbo po nila yan ay 200, mga ganyan, 200, mga 230, 220, mga 180 yung takbo nila, di ba? Kasi mainggan nyo ka nga talaga, kasi yun na nga, ito na pagkasabi ko, napaka-stable nilang i-drive, napakasarap nilang i-drive, especially kung halimbawa bilisan natin, ay maganda talaga. Mararamdaman mo talaga na safe ka, na safe ka. Yung pagkatapos ko pong nag-drive sa yung sa Explorer, okay, nung naka-drive na ako noon, mga ilang months na ako naka-practice, medyo dala ko na, okay, yan ang totoong kamote. Nagpapabilis, wala pang helmet, nagpapabilis siya. Isipin natin kung halimbawa natumba yung ulo niyang unang bumagsak, di ba? So ayun ang pagkasabi ko. Tulad ng pagkasabi ko ay yun nga, nakakapanghinayang. Kaya nakakapanghinayang kasi napakagaling na po si Mototanya sa pagmumotor. Yun na nga, ay nag-exhibition na siya.
Pero ganun pa rin ang nangyari sa kanya, di ba? Na tanggal po ang ating, anong tawag dito, battery. Ang dali, kakabit natin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa ating motor. Ito bang sinasabi ko, natatanggal palagi. Tinamaan kasi ng ng bag. May dala po akong bag. So tinamaan yung ating battery terminal. Ayun.